Bosnia and Herzegovina! Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's new episode dito sa ating channel. Okay, kita ba? Samahan po ninyo ako sa aking panibagong araw dito sa Europa. And today is August 5, 2024. And Victory Day po ngayon dito sa Croatia. So holiday ngayon, wala kaming pasok, Monday. Ayan. At alam nyo na kung saan tayo pupunta ngayon. Nakita nyo na sa ating title. Today is Monday. Ito na. Finally guys, sa loob ng 3 season ko dito, finally, makakalabas tayo ng Croatia. This time, so day tour lang siya. We are going to Bosnia and Herzegovina! Kasi maaga pa. So, ayun, alis na ako ng bahay and pupunta na ako ng Old Town since doon yung pick-up point ng bus. So, I will put on the description, guys, yung link sa mga future travelers natin sa Dubrovnik na gustong isama ang Bosnia and Herzegovina sa kanila travel list. Ayan. I will put that on my description. So, I'm so excited and basta, nakakatuwa lang kasi finally, di ba, sa 3 season ko dito, alam ko marami na mga Pinoy, ibang mga first-timers nga is 6 months pa lang nakapag-travel na. Ako, guys, 3 season na yan. Makakalabas ako ng Croatia this time. And, ayun, day tour lang siya. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung ganda ng lugar na pupuntahan ko. Okay, but before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 7,000 subscribers. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi ko nag-i-skip ng ads ng aking mga videos dito sa YouTube. Nabubuo yung kape ko, oh my God. So, buti na lang, may baon tayong kape sa ating tumbler. And number 1 rule guys, kung kayo ay magka-travel kahit malapit man yan o malayo dito sa Croatia, don't forget to bring your passport kasi hindi nyo alam kung mayroong border check o wala. So ako, isbaon ko na ang aking passport and nag-aalis na ako kasi mag-aantay pa ako ng bus and then continue natin yung pag-video mamaya kapag nasa Pili Gate na ako sa Old Town and nasa bus na tayo. So, ano ba? Let's go! I wish you welcome, also in the name of both of us. The gentleman next to me, my colleague Adnan, will be the person who will take care about us. Guys, finally, nakalampas na po tayo ng border check and we are now we're now here in Bosnia and Herzegovina. Okay, so
Story time lang tayo. Ang tagal namin sa border check. Siguro almost an hour kami nag-antay bago maibalik yung mga documents, yung mga IDs namin, bago kami ma-clear sa border kasi ang dami namin puno yung bus. Pangalawa, Diyos ko, bago kami umalis kanina, nagpanic ako kasi di ba dala ko yung passport ko. Eh syempre kailangan ko ng resident ID. Nagpanic ako, hindi ko makita yung wallet ko. Diyos ko, nakita ko yung wallet ko sa pinaka-ilaliman na part ng bag ko. Naloka ako ng bahagya. Ang pinakamasaklap na nangyari, Diyos ko. Di ba nakita nyo sa bahay, na meron akong pinrepair na kape. Dahil naiwan ko yung tumbler ko sa Old Town, sa Dubrovnik. So nagpost na lang ako sa Facebook page ng OFWs in Dubrovnik. Kung meron sila makiklaim, mare-retrieve na black tumbler, Jumar Joseph. Yung sentimental value sa akin yung tumbler ko ay doon ako nalungkot ng bahagya. Kasi gamit ko pa yung tumbler na yun nung ako ay nasa Pilipinas pa, nung ako ay nagwo-work pa sa airport. So yung kape naman walang problema. Hindi lang talaga ako sanay na walang kape yung katawan ko pag ganitong oras and medyo mahaba-haba yung biyahe. So bumili ako ng kape ngayon. Hopefully ma-retrieve yung tumbler ko kasi ay Diyos ko, ganun talaga siguro akong isa sa mga cons kapag biglaan yung gala na hindi mo maintindihan. Hi, anyways, hindi tayo pwede magpa-affect. Tuloy-tuloy pa rin ang ating araw. Ayan, I'm so happy. And dalawa yung tatak ng aking passport sa border. O, diba? Sana mayroong bagong stamp yung ating pasaporte. And I'll be showing with you yung mga pupuntahan natin dito sa Bosnia and Herzegovina. Ayan, siguro kung magawa natin ng part 1 and part 2 tong vlog na to, why not? Magkakape lang ako, meron kaming 20 minutes na break. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na yung biyahe. So, ang una natin pupuntahan is yung falls. Makikita nyo mamaya sa ating video. And kung ano man yung pwede ko ma-share sa inyo, pag-usapan natin yan sa ating first ever outside Croatia travel. Oh my God! Pahinga muna tayo sa mga hiring, sa mga opportunities, sa mga tips. Ayan, tayo muna ay mag-unwind since it's holiday. Ayan, tayo ay maggala ngayon and isasama ko kayo sa mapupuntahan ko ngayong araw, lalo na if you are planning to travel from Dubrovnik to Bosnia and Herzegovina. Yung mga pwede nyo puntahan, yung mga magagandang attractions na pwede nyo makita sa Bosnia. So magkakape lang tayo and balik ako kay mamaya kapag tayo ay sa first stop natin dito sa Bosnia and Herzegovina. Ciao! Okay guys, we're now here sa Kravica Waterfall sa ating first stop, sa ating detour dito sa Bosnia and Herzegovina. So ito yung ating guide. Ayan. Okay guys, my group. Thank you. So you will wait me on the left side where is the shade. I will come there in a minute. Thank you. Sa ating detour sa Bosnia will start now. So meron sila binigay na flyer sa amin. And bababa tayo dito sa hagdan na yan. Mga 10 minutes daw. Andun tayo sa waterfalls. So hindi ko nadala yung drone ko kasi I think hindi yata pwede magpalipat ng mga drones dito. Grabe, diba? Ang ganda ng panahon ngayon. Wala akong dalang sunblock. Pero i-enjoy natin ang ating day tour. Meron kaming 1 hour and 20 minutes na mag-enjoy dito sa waterfalls. And after that, by 12 noon, supposed to be nasa bus dapat kami or else iiwan kami ng bus. Ayan, so yan yung ating view ngayon. Ayan, pababa tayo dyan, may hagdan dyan. Eh, napakaraming tao. Siguro pa hupain ko muna umalis yung mga tao dito bago kami umalis para hindi tayo dikit-dikit, hindi super crowded pababa ng hagdan. Sana. Nakikita ko na yung falls guys. Ayun na siya. Oh my God. Actually, pwede naman maligo sa falls. Meron din akong dalang extra. Yun nga lang, 1 hour 20 minutes lang yung free time na kami. So baka, tuwang ko ba kung maliligo pa ako. Try natin yung tubig. Ewan, let's see ano mangyayari. Ating muna sulitin yung magandang view dito. And for sure maraming tao. For sure crowded. Ayan, sa mga nasa Croatian, sa mga gusto pumunta ng Dubrovnik, meron kayo vacation leave, isama nyo itong Bosnia and Herzegovina sa ano nyo, sa list ninyo na pwede nyo puntahan. At least day tour lang. Di pa. Eh ako naman, after 3C, finally, Diyos ko, nakalabas na ako ng Croatia. Hey.
Ito lang talaga, nagkataon lang talaga na, actually may time naman ako, mayroon naman kaming day off, diba? Pero siguro dahil holiday, ayan, I know naman kayo ay umay na sa mga nakikita nyo sa mga vlogs, so laging Old Town, diba? Maiba naman tayo. So, ito tayo sa ating another vlog. Another vlog, Sana all, ang fresh ko dito. Ayan. Lakarin lang natin guys, tapos ipakita ko sa inyo. Dala ko rin yung camera ko. I-set up din natin siya. Try ko kumuha ng mga pictures dito. And gagawa rin ako ng videographic in eme. Subukan ko rin. Diba? Ay, ang ganda! Wow! I'm so happy. Kahit wala tayong tulog ngayon, kahit tayo ay puyat, i-enjoy natin. May mga naliligo. Eh, meron dito restaurant. So, ang bayad namin dito ay 13 euros per head. Ito siya. This is so cool. So guys, ayan update. Naglalakad-lakad tayo ngayon. Pero sobrang daming tao talaga. And okay na rin, hindi tayo lumangoy-langoy kasi nga crowded to ilog. Pero ang ganda nitong no falls, kung may drone lang talaga akong dalaan, pwede lang talaga mag-drone shot dito. Baka nakapagpalipad na tayo. Yun nga lang, medyo mahirap dalhin. At the same time, napakarami talagang tao. So kumukuha lang ako ng mga pictures, ayan. And hopefully may upload naman ako. Balitan ko kay mamaya kapag paalis na tayo. Ayun, Diyos ko. Mali talaga na kinalimutan ko yung sunblock ko. Kasi nakakasunod talaga ng balat itong araw ngayon na napakainit. Nasa 30 degrees ang temperature ngayon. And pawis na ako. And the next step siguro papalit na ako ng sando kasi napakainit talaga. So if I will rate the Pravika Falls, waterfall dito sa Bosnia, ngayong season, ngayong month ako dumating, ngayong month ako nag-visit, sa 7. Maganda siya as in, pero yun nga, super duper crowded talaga since peak season ngayon. Hopefully mapuntahan ko ulit to one more time, mga November nga or May, bago mag-start yung season, para mas ma-enjoy natin. And for sure, dadalhin ko yung drone ko if ever na bumalik ako dito. Kasi napakaganda talaga. Ayan guys, if pupunta kayo dito, much better na magbaon kayo ng coins kasi hindi sila usually nag-accept ng mga card payments dito bago kayo pumunta. Eh, tumatanggap sila ng euro. Hindi pa kasi euro yung currency dito sa Bosnia, pero tumatanggap sila. Tara. Wala pa ako pupunta. Sobrang daming tao. Ito yung Malika Falls guys. Oh. Napaka-crowded lang talaga. So, kumukuha lang ako ng mga ilang pictures sa video sa pwede kong i-upload. And kuha rin ako ng ilang pwede ko pang reels siya. Enjoy.
Grabe, gusto, pawis-rawis tayo ngayon. Sobrang daming tao. And inikot-ikot ko lang talaga siya kasi naghahanap talaga ako ng spot. Ang ano ko lang naman talaga guys is makapag-content. Ayan, maisama kayo sa ating gala ngayon. Since gala-gala lang talaga tayo ngayong holiday. And kuha tayo ng mga ilang pictures and videos for our mga social media. Ayan, so worth it naman yung pagpunta natin dito. Yun nga lang, tama yung sinabi ng guide natin. Actually, expect din naman natin since season ngayon, crowded talaga since ito yung peak season. Pero pagpatak nga ng November, ayan, May or November, ayan, dito talaga may enjoy yung lugar. So, ayun, lakad-lakad lang ako kasi meron pa akong 40 minutes para makapagdala-gala. Kuha lang talaga ako ng mga video and then next natin, siguro doon sa next stop or yung 3 hours sa next stop natin ay baka doon ako kumain, mag-chill-chill. Lakad pa tayo, sayang yung ganda. Ayan guys, nabalik na ako ng bus kasi shortcut na ako, din ako dumaan sa may harang. Malapit na mag 12 noon. Wait lang, camera ko, ayan. So far, napakaraming tao. Yes. And hopefully, doon sa mga next na pupuntahan natin, ayan. So, kumuha lang ako ng mga pictures dito ng mga turista. Upload natin sa ating Instagram, sa Facebook. Ayan. And, yun, okay pa rin. Nag-enjoy pa rin ako. At least, diba, napuntahan ko na yung isang lugar kung ano yung malapit sa Croatia, which is itong Bosnia and Herzegovina. So, non-Schengen pa si Bosnia, guys. Pero we can come here to travel. Basta dala nyo lang ang inyong resident ID and your passport. And with just less than 2 hours, nandito na po kayo. Lalo na kung kayo ay naka-private car, napakabilis na makakapunta rito. So hopefully after naman nito, makapagano naman tayo. Montenegro naman, diba? Ang malalapit sa Dubrovnik guys is itong Bosnia, Montenegro, Serbia, and Macedonia. Ayan. Yan yung mga kalapit bansa nitong Dubrovnik. Okay, so we're now heading up sa ating bus kasi 12 noon ang ating call time. And natapalit na rin ako ng aking damit. Magsasando na lang ako since basang-basa na ng pawis ng aking polo. Buti na lang talaga may baon akong sando. Eh, tingin tayo na pwede makainan. Para sa makabili man lang tayo ng mga maiinom ba o ice cream. Doon malapit sa pinagparkan ng bus natin. Tara na. Okay guys, we're now here sa ating second stop, Pochotel. Pochotel nga. So ito yung nirecommend sa amin ng guide na bumili kami nito. So yung presyo kasi dito guys ng mga bili, like for example, in euro, kalahati lang ang currency dito. So hindi pa nga kasi euro yung pera dito. So meron na kaming 30 minutes na maglakad-lakad and mabilis ang stroll lang talaga to kasi ang next natin, yung last stop mamaya is Mostar na. Doon tayo kakain ng lunch. So, ikutin lang natin itong maliit na village. Eh, tama nga, medyo madulas nga. Kasi medyo slippery yung mga bato dito. Okay, so tara na. So tahimik lang yung lugar na to guys, hindi siya totally super matao. Tingin lang tayo na pwede mabili, pwede makuma, souvenir, diba? Ayan. Grabe. Ang mura ng mga souvenir dito, 1 euro lang. Pero sa Dubrovnik, pumapatak na 2.5, 3 euros sa mga souvenirs. Oh my god.
Tingin tayo dito. Kasi ito guys is mixed ng with Turkish. If I'm not mistaken. Tingin tayo dito. Excuse me. Noi saliamo, raga. Ragazzi, vediamo tra poco. Ayan, let's see if meron tayo mabibili. Kasi gusto bumili ng patch. Ay, maganda to. Carpet. And syempre, ref magnet. Wala sila ng patch dito. Ayan. Mga souvenirs nila. Papa, yes. Fresh pa ba tayo? May palit na ako ng talaga. Sobrang init. Pero in fairness, mas mura dito bumili ng mga souvenirs. Bibili tayo ng souvenirs dito. Pin badge. Lahat tayo ng patch guys. Kasi gusto ko bumili ng isang backpack. Tapos di ba gano'n yung mga travelers? May dinidikit na flag. Oh my God. Buti na rin nagpalit na ako ng damit. Deve farci mezz'ora, ma chi siamo? Un volto? So hindi pa matao na itong araw daw. Saturday, pinakamataong lugar dito. Ayan. Hindi namin maaakyat yung tuktok na yan. Ayan, kita nyo. Kasi 30 minutes lang yung time namin dito. Baka maiwa kami ng bus kapag inakyat pa namin yan. At saka mahirap maglakad kasi medyo madulas yung mga bato dito. So lahat na makikita mo dito, mga tumagalas yung mga ganito. Oh, kasi mura lang to, 1 euro lang. Pero kung bumili ka sa Dubrovnik na ganitong inumin, nasa 5 euros mga presyo ng ganito. Ang mahal. Nakakalungkot lang yung falls na pinunta natin kanina. Ang balak daw nila next year is gawing aqua park. So, maybe, sabi ng guide, ito yun na yung last year na makikita ng mga turista na gano'n yung itsura ng waterfalls doon. So, sayang. So, bili tayo ng souvenirs dito. Wait lang, tingin tayo. Sa Mostar na lang tayo bibili ng souvenir. So, Pochetel, isa sa maliit na village and mahilig puntahan ng mga turista dito. Hindi nga lang Monday today, so hindi daw. Less crowd tayo pag Monday. Pero Saturday, kaya expect natin na bukas yung mga shops dito. Ay, ito yung mga necklace. Ay, ang ganda nito, oh. Yan yung mga souvenirs dito. Gusto ko to, Char. Ay, sa Mostar na lang tayo bibili ng mga souvenirs. Pero maganda yung ring. Okay, Dan. So, papahinga lang tayo. So, para siyang ano talaga. Kaya pala, parang nakikita ko dito, mga tumagara dito is para mga Turkish. Kasi may halong Turkish itong lugar na to. Ay no, ito, pakita ko sa inyo guys. Kita nyo, ay sorry po ba. Ayan. And hindi talaga matao ngayong araw. Sa Mostar, pupuntahan natin. Doon, crowded. Yan lang, maliit na lugar lang talaga siya. Eh, ito, totoo sinasabi ni guide na very refreshing itong tubig na to. And pero ano siya ha, feel ko recycled yung bottle na ginagamit nila dito. Yeah. Yun nga, since nakinig ako kanina sa guide, parang half of the population daw ng boss niya is lumiliban ng Croatia, lumiliban ng ibang part ng Europe, and most population naman daw ng Croatia is lumiliban before sa Germany, but daw ngayon ay sa Ireland na sila pumupunta. And yun nga, since third world country din si Croatia, nafe-feel ko lalo na yun sa mga medical, sa mga hospitals, kulang din daw sila sa mga nurses and doctors, and yung salary is not very competitive
compared sa mga ibang part ng Shenzhen. So parang same lang sa atin sa Pilipinas, diba? Na most of the nurses natin, mga doctors natin sa Pilipinas is pumupunta ng mga US, ng London, o ibang part ng Europe kung saan mas malaki yung sahod. So ganoon din dito guys, talagang lipat-lipat lang kung saan may mas magandang opportunities. Anyways, ayan, walang tao talaga. Mag-antay lang kami ng 1 o'clock. Kaya babalik tayo ng bus. And ang ating last stop mamaya, meron kami 3 hours sa Mostar. Doon tayo hahanap ng ating mga kainan. And doon tayo maggagala ng bonggang-bongga. Sa ngayon talaga is binisita lang namin itong maliit na village dito sa Pochitel. Yeah. And hindi ko na kaya akit itong tuktok na yan. Kaya kasi, ayan. Kita nyo, diba? Napakataas po. And kukulangin talaga kami sa oras if ever na akyatin pa natin yan. Gusto ang likod ng camera ko. Anyways, balik muna ako sa bus guys. And kapag nasa Mostar na tayo,